Magandang buhay, mga minamahal naming tagapakinig, higit lalo sa mga mag-aaral naming nasa ikalawang baitang. Sumasa inyo ang TV, RPI School on Air, 88.5 FM, Ayos, Radyo Karunungan Kaagapay sa Kaalaman, sa himpilan ng inyong mga radyo. Ako si Teacher Grace, ang inyong teacher broadcaster para sa asignaturang Mother Tongue Grade 2. Handa na ba kayong matuto? Samahan ninyo ako sa 25 minutong makabuluhang talakayan tungkol sa pagkilala at paggamit ng simile at metapora sa pangungusap. At syempre, kung gusto ninyong makibahagi sa ating talakayan ngayong umaga, maaari kayong mag-text sa ating cellphone number or mag-send ng message sa ating group chat. Hihintayin ko ang inyong mga katanungan at kasagutan, mga bata. Ngayon, handa na ba kayo sa ating talakayan? Kung oo ang inyong sagot, ako ay natutuwa dahil handa na kayong makinig ng mabuti at maunawaan ang ating aralin at masagutan ng tama ang mga katanungan maya-maya. Nilalayon ng ating aralin na ito na makakakilala at makakagamit ng simile at metapora sa pangungusap. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong learner's activity sheet na bigay ng inyong mga guro sa inyong paaralan at syempre huwag din ninyong kakalimutan ang inyong mga sagutang papel at panulat. Handa na ba ang lahat? I think handa na ang lahat. Kung gayon, mabuting ituon ang inyong pansin sa pakikinig. Siguraduhin komportable kayo sa inyong kinalalagyan at iwasan ang anumang bagay na makakasagabal sa inyong pag-aaral. Sa ating pananalita, tayo ay gumagamit sa mga salitang naghahalintulad o naghahambing. Ang mga salitang ito ay halimbawa ng mga tayutay upang maging mabisa at kaakit-akit ang pagpapahayag. Ang tayutay ay pahayag na ginagamit upang magbigay din sa isang kaisipan, damdamin o ideya. Mayroong iba't ibang uri ng tayutay na ginagamit sa mga teksto. Ang halimbawa nito ay simile at metapora. Ang layunin ay mabigyang diin ang isang kaisipan o ang isang ideya at ito ay ang dalawang uri ng tayutay na simile at metapora. Parehong naghahalintulad, naghahambing o kaya ay nagwawangis ang simile at metapora. Mga bata, ang sumusunod ay mga ilan lamang na halimbawa ng simile at metapora. Narito ang mga halimbawa ng simile. Una, ang pasahero ay nagmistulang sardinas sa loob ng jeep. Ikalawa, ang langit ay kawangis ng liwanag ng kanyang mga mata nang makita niya ang kanyang ina. Number 3, halos magkasing puti na ang buhok or bulak sa hangin niyang makatulong sa kapwa. Halimbawa naman ng metapora. Una, hulog ka ng langit. Ikalawa, ang kanyang ina ay ang ilaw ng tahanan. Ikatlo,
Hindi niya maamin na ang kanyang puso ay bato. Mga anak, handa na ba kayong dumako sa ating mga gawain? Magaling kung ganon, magsimula na tayo. Para sa gawain 1, narito ang panuto. Isulat ang S kung ito ay tumutukoy sa simile at M kung metapora. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Para sa unang bilang, ang kasipagan ay ina ng kayamanan at kaginhawaan. Isulat ang sagot sa patlang. Kalawa, kasing itim ng budhi ang ugali niya. Katlo, si Joben at Mayan ay parang aso at pusa kung mag-away. Ikalima, ang pag-aalburuto ni tatay sa galit ay tulad ng bulkan na nagbubuga ng lava. Meron kayong ilang minuto para ito ay sagutin. Atin nang iwasto ang inyong mga sagot. Para sa unang bilang, ang sagot ay letrang M. Ikalawa, letrang S. Ikatlo, letrang S. Ikaapat, letrang M. Ikalima, letrang S. Nakuha ba lahat ang mga sagot, mga bata? Magaling kung ganon. Natutuwa naman ako at nakakasunod kayo sa ating aralin. Mga bata, ipapaalala ko lang na ang simile ay tinatawag na hindi tiyak na paghahambing ng magkaibang mga bagay. Ginagamit ang mga pangatnig sa paghahambing gaya ng tila, kawangis ng mistulang, magkasing, magkatulad, tulad at katulad. Ang metapora naman ay isa ring tayutay, ngunit ito ay hindi gumagamit ng pangatnig upang maghambing at magwangis. Tapos na bang sagutan ang gawain 1? Ngayon naman ay dadako na tayo sa gawain 2. Handa na ba ang lahat? I think handa na ang lahat. Kung gayon, magsimula na tayo. Para sa gawain 2, piliin sa loob ng kahon ang ibig sabihin ng salitang may salungguhit sa pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel or sa inyong learning activity sheet. Narito ang mga pamimiliang sagot na nakapaloob sa kahon. Letrang A, maitim. B, sumusunod sa utos. C, maganda. D, mahirap. E, malaki. Para sa tanong sa unang bilang, si Billy ay maamong tupa. Lagi niyang ginagawa ang bilin ng kanyang magulang. Ikalawa, ang kulay ng langit ay uling sapagkat gabi na. Ikatlo, ang bahay ng aking kaklase ay palasyo. Ito ay maluwang at mataas. Kaapat, si Sharon ay bituin sa langit, kay sarap titigan ang kanyang mukha. Kalima, ang isang pamilya ay dukha kung wala silang makain at perang pambili. Meron kayong sapat na oras para ito ay sagutin. Kaya't magsimula na kayo. Bibigyan ko kayo ng ilang minuto para ito ay sagutin.
Okay mga bata, sa unang bilang ang salitang may salungguhit ay maamong tupa. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Maitim, sumusunod sa utos, maganda, mahirap, or malaki. Sa pangalawang bilang ang salitang nakasalungguhit ay uling. Ano naman ang ibig sabihin nito? Maitim, sumusunod sa utos, maganda, mahirap, o malaki. Sa pangatlong bilang, ang salita ay palasyo. Ano ang ibig sabihin nito? Maitim, sumusunod sa utos, maganda, mahirap, o malaki. Sa susunod na bilang, pang-apat, ang salitang may salungguhit ay between, sa langit. Ano ang ibig sabihin nito? Maitim ba, sumusunod sa utos, maganda, mahirap, o malaki? At sa panglima, or panghuling bilang, ano ang ibig sabihin ng salitang dukha? Maitim ba, mahirap, or sumusunod sa utos, maganda, o malaki? Piliin lamang ang inyong tamang sagot. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng sapat na oras para ito ay sagutin. Ngayon naman, dumako tayo sa gawain 3. Narito ang panuto. Piliin ang nararapat na salitang metapora upang mabuo ang pangungusap. Basahin ang kahulugan upang matukoy ang sagot. Isulat ito sa sagutang papel. Ang mga salitang metapora, pagong. Kahulugan, mabagal, nahuhuli. Nakakasilaw. Kahulugan, maputi. Bahaghari. Kahulugan, maraming kulay. Diksyonaryo. Kahulugan, matalino. Nag-aapoy. Kahulugan, mahirap o nilalagnat. Para sa unang bilang, si Marlon ang blank ng klase dahil marami siyang nalalaman at natututuhan. Kalawa, ang damit ni Lisa ay kulay blank. May kulay itong pula, dilaw, asul at marami pang iba. Ikatlo, ang nahuhuli sa paglalakad ay blank, laging naiiwan. Kaapat, ang katawan ng bata ay blank, kailangan niya ng gamot. Panglima, ang ngipin ng batang nagsisipilyo ay blank. Okay, meron kayong sapat na oras para ito ay sagutin. Piliin lamang ninyo ang salitang metapora na angkop sa bawat pangungusap. Tingnan ding mabuti kung ano ang kahulugan ng mga metaporang ito. Kung gayon, dumako naman tayo sa gawain 4. Narito ang panuto. Isulat sa sagutang papel kung ang mga sumusunod na pangungusap ay tumutukoy sa simile o metapora. Para sa unang bilang, ang aking tagapag-alaga ay hulog ng langit. Ikalawa, ang kanyang pangarap ay isang punong napakataas. Ikatlo, ang kanyang mundo ay kasing kulay ng mga Crayola. Kaapat, si ama ang haligi ng tahanan. Panglima, ang silid-aklatan ay kasing tahimik ng simbahan. Okay? May sapat din kayong oras para ito ay sagutin. Ako'y labis na natutuwa at nagagalak dahil natapos ninyong lahat ang gawain para sa araw na ito. Ngayon, itago na ang inyong mga learning activity sheets dahil tapos na ang ating aralin para sa umagang ito.
Mabilis na lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa MTB MLE Grade 2. Muli ako ang inyong guro sa MTB MLE Baitang Ikalawa, Grace M. Galo, na nagsasabing ang wastong edukasyon ay pahalagahan. Ito ay susi sa iyong kinabukasan. Hanggang sa muli, paalam!